Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz, at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaisa ng mga Pilipino sa paggunita ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Pagpapatibay sa karapatan, kalayaan at proteksyon ng sambayanan iginiit ng punong ehekutibo. Magbabalita si Alvin Baltazar. Dapat pahalagahan ang pamana ng mga ninuno sa pamamagitan ng pagsusumikap na mapanatili ang karapatan at kalayaan at matiyak na magagamit ang mga ito sa ikabubuti at pagtatanggol sa mamamayan. Bahagi ito ng mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng paggunita ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong araw na ito. Ayon sa Pangulo, dapat ipagpatuloy ang taglay na tapang na ipinamalas ng ating mga ninuno habang ipinagtatanggol ang bayan laban sa mga nagnanais na pahinain ang lakas ng ating sambayanan. Binigyan din ng punong ekutibo na dahil sa kabayanihan ng mga ninuno, tinatamasa natin ngayon ang mga karapatan at pribilehiyong nakalaan para sa mga may sariling bayan na may tuturing na tahanan. Idinagdag ng punong ekutibo na naway igalang ang anyay walang kapantay na kalayaan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bansang karapat-dapat sa mga sakripisyong inialay ng ating mga bayani. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Job fair isasagawa sa Quezon City kasabay ng Araw ng Kalayaan. Si Marian Bastasa sa balita. Kasabay na ika-127 anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas, kinikayat ng Quezon City Government ang lahat ng job seekers sa lungsod na makibahagi rin sa simultaneous job fair na isasagawa ngayong araw. Inorganisa ito ng Quezon City Public Employment Service Office katuwang Andole Tampok ang temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. 4 ang participating venues para sa Kalayaan Job Fair dito sa Quezon City na bukas simula alas 10 ng umaga. Kabilang dyan ang SM North EDSA, ang SM City Santa Mesa, SM City Fairview at ang SM City Novaliches. Ayon sa QC Peso sa pamamagitan ng Kalayaan Job Fair, hangad ng lungsod na magbigay ng tunay na kalayaan mula sa kawalan ng trabaho, matiyak ang kinabukasan ng bawat manggagawang Pilipino at patuloy na lumikha ng kasaysayan sa pagtataguyod ng progresibong pamayanan. Bukas naman ang job fair para sa lahat ng nais makahanap ng trabaho na angkop sa kanilang kakayahan at pangangailangan. Pinapayuhan lamang ang mga aplikante na magbitbit ng updated resume at magsuot ng smart casual attire. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nananatiling determinado at propesyonal ang Armed Forces of the Philippines o AFP na panatilihing malaya ang bansa mula sa mga hamong kinahaharap nito. Ito ang mensahe ng AFP ngayong ipinagdiriwang ng sambayanang Pilipino ang ika-127 araw ng kalayaan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, pinalalalim pa ng Pilipinas ang alyansa nito sa anyay, like-minded at well-meaning nations. Gayon din ang pagpupursige nilang bantayan ang West Philippine Sea, pagsupil sa mga teroristang naghahasik ng lagim at ang pagtataguyod ng katarungan, gayon din ang transparency sa kanilang hanay. Kasunod dito, sinabi ni Padilla na kinikilala ng AFP ang mga miyembro ng Army, Navy, Air Force at Marines na buong tapang na humaharap sa hamon at inilalagay ang sarili sa peligro. Matiyak lamang ang payapang pamumuhay ng lahat. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng full legal review at audit sa kasunduan sa pagitan ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR at Province of Siquijor Electric Cooperative o PROSIELCO. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, layunin nitong alamin ang naging pagkukulang at pananagutin ang mga responsable sa power crisis sa lugar. Gayon din upang hindi na ito maulit pa. Bukod sa agarang aksyon, inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang Energy Department at NEA na bumalangkas ng pangmatagalang energy plan para sa Siquijor na dapat ay matatag, maaasahan at sapat ang serbisyo. Umaasa ang palasyo na ituturing din na kaibigan ng Villar Group of Companies na nagpapatakbo sa SIPCOR ang mga residenteng apektado ng power crisis sa lugar at hindi nila pababayaan na hindi maaksyonan ang problema roon. Kung matatandaan, una nang ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapadala ng 2 generator sets sa lugar, maging ang paghahanda para sa permanent solution sa power crisis doon sa loob ng 6 na buwan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak na National Electrification Administration o NEA na nakatutok na ito para agad masolusyonan ang matagal ng problema sa kuryente sa Siquijor. Kasunod dito ng pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si NEA Administrator Antonio Mariano Almeda sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR nitong Miyerkules. Ayon sa NEA, iniutos na ni Administrator Almeda na gamitin ng Province of Siquijor Electric Cooperative Incorporated o PROSIELCO ang 2 megawatt modular generator set o genset mula sa Palawan Electric Cooperative o PALECO bilang pansamantalang solusyon. Layunin ng modular genset na punan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa isla habang isinasagawa pa ang pagkumpuni sa 3 nasirang generation units ng SIPCOR. Ayon sa NEA, ilang araw na rin nasa Siquijor si Administrator Almeda upang personal na suriin ang power situation sa lalawigan. Una nang idineklara ang state of calamity sa Siquijor dahil sa matagal at paulit-ulit na blackout na lubhang nakaapekto sa kabuhayan at pamumuhay ng mga residente. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Posibleng dismissal ng impeachment case laban sa ikalawang Pangulo walang magiging epekto kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Walang nakikita ang Malacanang na magiging negatibong epekto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakali man na madismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang diin ni Communications Undersecretary Claire Castro na wala namang kinalaman ng Pangulo sa reklamong inihain laban sa ikalawang Pangulo. Anya, nananatili sa Kongreso ang kahihinatnan ng impeachment case na ito. Sakali man anya na madismiss ito, ang mga Pilipino na ang huhusga sa Senado kaugnay sa naging
pag-handle ng mga senador ng impeachment complaint. Kung matatandaan, ibinalik ng Senado sa mababang kapulungan ng Kongreso ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Una na ring sinabi ni Yusek Castro na hindi pinakikialaman ni Pangulo Marcos ang trabaho ng mga senador, bagkus mas nakafocus si Pangulo Marcos sa pagtugon sa problema ng mga Pilipino. Ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Gusto niya sana, katulad ng ating sinabi kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas, makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, at maibisan ko ano pong paghihirap ang naranasan ng ating mga kababayan sa ngayon. Yun po ang focus ng ating presidente. Hindi po niya pinapansin sa ngayon kung ano nangyayari sa Senado, dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taong bayan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinagtibay ngayon ng Kamara sa kanilang sesyon ang House Resolution 2346. Ito ang resolusyon na magsasertipika na ang inihaing impeachment case noong February 5, 2025 laban kay Vice President Sara Duterte ay tumalima sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng Saligang Batas, kabilang na ang sirkumstansya na paghahain sa naunang tatlong impeachment complaint. Kasunod nito, inatasan ng House Secretary General na maglabas ng sertipikasyon kaugnay dito. Matatandaan na kasabay ng pag-remand sa Articles of Impeachment, inatasan ng Senate Impeachment Court ang Kamara na maglabas ng patunay na nasunod ang mga rekisito ng konstitusyon sa pagsasampa ng verified complaint, partikular ang one-year bar rule. Dinifer naman ng Kamara ang pagtanggap sa ibinalik na Articles of Impeachment hanggang sa mabigyang linaw ng Senate Impeachment Court ang mga katanungan ng prosecution. Una nang sinabi ng House Prosecution Panel na maghahain sila ng motion for clarification kaugnay sa utos ng Senate Impeachment Court na magbasa ng resolusyon ang 20th Congress na nagpapatibay sa mga ginawa ng 19th Congress House of Representatives at nagpapatunay ng hangarin nitong ituloy at usigin ang kaso laban sa ikalawang Pangulo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Speaker Martin Romualdez nababahala sa pag-remand ng Senate Impeachment Court sa Articles of Impeachment. Si Kathleen Forbes sa balita. Sa kanyang talumpati bago tuluyang magsara ang sesyon, inihayag ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang pagkabahala sa naging hakbang ng Senate Impeachment Court na i-remand o ibalik ang Articles of Impeachment. Kanyang iginiit na ang impeachment case na kanilang iniakyat sa Senado ay isinagawa alinsunod sa konstitusyon at may matibay na suporta mula sa higit 200 miyembro na mababang kapulungan. Diin niya na hindi minadali ang proseso dahil sinunod nila ang batas, ginampanan ang kanilang mandato at pinanindigan na nararapat para sa taong bayan. Bagamat nirerespeto nila ang proseso, hindi anya sila uurong sa layunin nilang itaguyod ang katotohanan at pananagutan. Pagtiyak niya natutugon ng Kamara sa mga hinihingi ng impeachment court hindi upang talikuran ang kanilang adhikain kundi para tiyakin magpapatuloy ang proseso. Inaprubahan sa huling sesyon ng Kamara resolusyon na magsisertipika na ang inihaing impeachment case on February 5, 2025 laban kay Vice President Sara Duterte ay tumalima sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng Saligang Batas, partikular sa one-year bar rule. Kasunod dito inatasan ng House Secretary General na maglapas ng sertipikasyon kaugnay dito. Dinifer ng Kamara ang pagtanggap sa ibinalik na Articles of Impeachment hanggang sa mabigyan linaw ng Senate Impeachment Court ang mga katanungan ng prosekusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dinipensahan ni Senate President at Impeachment Presiding Officer Cheese Escudero ang paghahain ng mosyon ng ilang senator judges.
Puna kasi ng ilan, hindi dapat ang senator judges ang naghahain ng motion kundi ang depensa o ang prosekusyon. Gid ng Senate leader na siya ring presiding officer ng impeachment court, wala sa kanilang rules na bawal ito kaya hindi rin niya pwedeng pagbawalan ang sinumang senator judge. Dagdag pa ni Escudero, bawat impeachment judge ay may kalayaan na magsalita at magsabi kung ano ang ninanais nila. Nirerespeto naman ni Escudero ang opinyon ng ilan na unconstitutional, walang basehan at illegal ang ginawang pag-remand ng impeachment complaint. Pero ayon sa presiding officer, ang Korte Suprema lamang ang dapat magsabi kung ano ang legal at hindi. Una nang sinabi ni dating Solicitor General at Constitutional Law Expert Florin Hilbay na maituturing na political character ng impeachment process ang naging desisyon ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa prosecution panel ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag sa Senate media, sinabi ni Hilbay na ang hakbang ng Senado bilang impeachment court ay ayon sa proseso ng impeachment. Layon-ani ng Senado na masuri muli ng Kamara ang articles of impeachment para malinawan na hindi ito lumabag sa 1-year ban sa pagsasampa ng impeachment case sa isang opisyal. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 19th Congress nag-adjourn na sine die. Narito si Nympha Asuncion. Nag-adjourn na sine die ang 19th Congress Senate. Sa pagsasara ng 19th Congress, kinilala ng Senado ang mga outgoing senators kabilang sina Senate Minority Leader Coco Pimentel, Majority Leader Francis Tolentino, Senadora Grace Poe, Senadora Cynthia Villar, Senadora Nancy Binay at Senadora Mon Bong Revilla Jr. Bukod dito, niratipikahan rin ng mataas na kapulungan ang BICAM reports ng Judiciary Fiscal Autonomy Bill, Accelerated and Reformed Right-of-Way Bill, Denatured Alcohol Tax Bill, Philippine Nuclear Energy Safety Bill, Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Bill, Career Progression System for Public School Teachers at ang panukalang batas na magtatakda ng bagong termino ng mga barangay at SK officials. Sa kanya namang talumpati sa pagsasara ng 19th Congress, pinasalamatan ni Senate President Chis Escudero ang kanyang mga kapwa-senador at ang mga kawani ng mataas na kapulungan lalo na sa siksik na schedule nila nitong nakalipas na 2 linggo. Pinaalalahanan rin ni Escudero ang kanyang mga kasamahan sa Senado na sa gitna ng tensyon sa politika ay wag sana dapat husgahan ang isa't isa base sa mga nakalipas nilang mga political alignments. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Labor and Employment o DOLE at 38 ahensya ng gobyerno sanipuwersa sa pagpapabilis ng proseso ng pamumuhunan sa bansa. May report si Lawrence Tanhoco. Sa layunin pabilisin ng proseso ng pamumuhunan sa bansa, nagsanib puwersa ang Department of Labor and Employment o DOLE at 38 ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Investments Facilitation Network o INFA-NET. Pinangunahan ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma ang ceremonial signing ng isang joint memorandum circular. Layon ng kasunduang ito na pagtibayin ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya para mapabilis ang pagproseso ng mga permits at lisensya ng mga job-generating investments. Kabilang sa mga hakbang ay ang pagtatayo ng green lanes sa bawat tanggapan upang mas mapadali ang aplikasyon ng mga investors na pangangasiwa naman ng Board of Investments One-Stop Shop Action Center for Strategic Investments. Kasama rin sa Joint Memorandum Circular ang digital integration, performance tracking at training support sa lahat ng miyembrong ahensya. Ayon kay Secretary Laguesma, isa itong hakbang tungo sa mas inklusibo at makatarungang ekonomiya alinsunod sa 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Finance Secretary Ralph Recto muling nanindigan sa pagpapatupad
ng medium-term fiscal framework para sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Muling iginiit ni Finance Secretary Ralph Recto ang matibay na paninindigan ng pamahalaan sa pagpapatupad ng medium-term fiscal framework upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya kasabay ng pagsisikap na itaas ang antas ng fiscal discipline at mabuting pamamahala. Ayon kay Recto, ito ay pinatunayan sa inilabas na 2024 Philippine Financial Expenditure and Financial Accountability Reports na nakamit ng gobyerno ang basic requirements with superior performance. Patuloy ito na mahusay ang public service delivery at macroeconomic stability para suportahan ang long-term growth. Sinabi ni Recto na ang PEFA assessment ay paalala sa mga opisyal ng gobyerno na maging maingat sa paggasta at gastusin lamang ang kaya ng budget. Ang 2024 PEFA assessment ay kauna-unahang multi-framework, multi-stakeholder assessment na pinangungunahan ng Asian Development Bank o ADB at iba pang development partners. Ang Pilipinas ang kauna-unahan sa ASEAN region na nagsagawa ng full-scale PFM disaster response and recovery assessment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Lusot na sa Makapangyarihang Commission on Appointments o CA ang ad interim appointments o pagkakatalaga sa pwesto ni na Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Pangilinan Aliling at Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Pareño Lazaro. Sina Aliling at Lazaro ay naitalaga sa pwesto kasunod ng naging balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinalitan ni Secretary Lazaro si dating DFA Secretary Enrique Manalo habang pinalitan naman ni Secretary Aliling si dating DSUD Secretary Jose Acuzar. Inaprobahan rin ng CA ang promotion ng 118 general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines at 59 foreign service officials ng Department of Foreign Affairs o DFA. Samantala, kinumpirma naman ni Senador Joel Villanueva na maituturing ng bypassed ang ad interim appointment ng mga appointees na hindi naaprubahan hanggang nitong Miyerkules, ang huling araw ng sesyon ng 19th Congress kung saan nag-adjourn na sila sinidye. Dahil dito, mangangailangan silang muli ng appointment mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga hindi pa naaprubahan ng CA ang appointments ay sina Presidential Communications Office PCO Secretary J. Ruiz, Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda at Philippine Space Agency Director General Joel Joseph Marciano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinawin ng Philippine Coconut Authority o PCA ang pangamba ng cocoa farmers kasunod ng naitalang paglaganap ng coconut scale insect o CSI o mas kilala bilang cocolisap sa ilang rehiyon sa bansa. Sa isang pulong balitaan, iniulat ni PCA Administrator Dexter Buted na as of May 30 ay may 516,962 ang mga puno ng niyog na naapektuhan ng cocolisap sa mga rehiyon ng Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa kabila nito, hindi naman umano maituturing na banta sa industriya dahil katumbas lang ito ng 0.15% ng kabuang puno ng niyog sa bansa. Ayon pa sa PCA, 355,859 na sa mga apektadong puno ang nagamot na. Pagtitiyak naman ni PCA Deputy Administrator Roel Rosales, nagpapatuloy ang interventions ng pamahalaan para pigilan ang pagkalat ng peste. Kabilang dito ang pruning, paglalagay ng biological control agents at fertilization. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
At yan ang ating nakalap ng mga national news, ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, ating isapuso, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Gawin nating inspirasyon ang mga aral mula sa ating kasaysayan para humubog ng matatag na kinabukasan. Ating pagyamanin ang ating kalayaan at gamitin ito para sa ikabubuti ng sarili, higit lalo ng mas nakararami, tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Kaisa sa taas noong pagdiriwang ng Kalayaan 2025, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taos-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Armed Forces of the Philippines tiniyak na binibigyang importansya ang mga professional o reservists maliban sa mga sundalong naka-active duty. Ang detalye mula kay Jude Pitpitan ng RP Lawag. Saan lang regular at puwersa at soldado tikikal importansya ti Armed Forces of the Philippines dikit pati nagitig professional when no reservist dito'y pagilyan. Itinayuswat a continuing education and development program for professional enhancement of AFP service. Tinala ni Brigadier General Danilo Tubiag, Acting Deputy Chief of Staff for Reserve Force Development, nga 80% ti kinapatag iti kinawido ken nasunod at panagtang banunod ininto nga 20% lang iti kapabilidad iti panakilaban no panawon iti gubata inyari ginupyag ni former President Ramon Magsaysay ana palagpasmaon iti kinamekaniko ngam iti ideya na kat isuting ng parmat karag iti hukbong bayan laban sapon wenno hukbalahapa ken dahiti tikit kitan na arason no apay anangabak pay isuna presidente. Tinaso at training kat kaspasat itel daw ti panag-uwaywaya ano sa tinno adan daw ti tigagam palagipan daw iti service karag iti responsibilidad ken no adda ti update karag iti aktibidad nga inyulog takin nga to nga headquarters para karag iti reservice. Manipod ito'y syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jude Pitpitan. Mga local entrepreneurs sa La Union tinuruan ng Department of Trade and Industry o DTI ng visual merchandising. Magbabalita si Glenda Sarak ng RP Agoo. Balay iti seminar workshop sa iti visual merchandising nga inangay ti Department of Trade and Industry wenno DTI para kada iti local entrepreneurs iti probinsya ti La Union. Naangay ti seminar workshop iti syudad ti San Fernando at dinarayan ti 20 a local entrepreneurs manipod iti nagduduma a pasat ti La Union. Tarigagay ti seminar a mapatibkar ti brand identity dagiti OTOP ti La Union. Sigon kin Michelle De Jesus, OIC ti Business Development Division ti
ti DTI La Union napatag ang maisuro kariti local entrepreneurs no kasanung aramidan a mas presentable kan mas makayayo dagiti produkto. Kinunanapay at tinadakamat a seminar kat pasati panang pabilag ti DTI kariti micro, small and medium enterprises ti La Union. In parang dagiti participantes dagiti otop daken in binglayda dagiti best practices datap no mas mainganyo dagiti padada negosyante amang pasaya at iti presentasyon dagiti lakoda. Para iti bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Glenda Sarak. Mula naman sa Visayas, resolusyon na tumututol sa mapanirang pagbimina sa lungsod ng Borongan ipinasa ng konseho. Magulat si Sok Aberia ng RP Borongan. Igimpasang ang ginaprobaran ng sanggunian panglungsodan syudadan Borongan ang resolusyon nga naupuner nakakadistruso nga pagmiminan syudadan Borongan ug nagaawhagan intutungdan nga mga ensyan gobyerno nasyonal nga protehiran ang kanang syudad kapaligiran rekurso ug komunidad. Iniadto nagkakaurus ang apitadan konseho gindumara nga pinakauri nga sesyon ng SP nga gimbuhat SP sessional ang syudadan Miyerkules Hunyo 11. Ini kadagmitan nga aksyon ng mga magbaralaod ang Anuncian Mines Geosciences Bureau MGB ang naglabaying adlaw nga pirang nga mga lugaran syudadan Borongan ang ginabrihan para in mining aplikasyon. Unay niyan lokal nga pamunuan ng syudad ang nagpadangat in komunikasyon na MGB nga nagaarin tukib nga kasayuran ug dialogo bahin hining anunsyo. Samtang ginsusurat ini nga balita waray panuman nga baton ang nasabi nga buhatan ng Department of Environment and Natural Resources. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sok Aberia. Nadagdagan pa ang bilang ng mga employers na kalahok sa pagsasagawa ng Kalayaan Job Fair sa Central Visayas. Mahigit 6,000 local at overseas employment offers ang inaalok ng 55 local employers at 6 na private recruitment agencies sa mga job seekers ngayong araw, Hunyo 12 sa 3 lugar sa rehiyon. Sa Cebu City, sinasagawa ang job fair sa SM Seaside City, Cebu, sa Robinson, Dumaguete naman sa Dumaguete City, Negros Oriental at sa Trinidad Municipal Gym sa lalawigan ng Bohol. Pinakamaraming local job vacancies ay para sa posisyong Customer Service Representative, sinusundan ng Service Crew, ESL Teachers, Carpenters at Mason. Samantala, in demand namang trabaho abroad para sa mga nurse, nurse assistant, factory workers at aircraft technicians. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. City Health Office at J.R. Borja General Hospital pinaigting ang paglaban kontra leptospirosis sa gitna ng pagbaha sa Cagayan de Oro o CDO. Detalye mula kay Ryan Carbon ng RP Cagayan de Oro. Ipinag-utos ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Oy sa City Health Office at mga personnel ng J.R. Borja General Hospital na paigtingin ang kanilang maagang kampanya sa pag-iwas sa leptospirosis dahil sa tag-ulan. Sa isang pahayag, hinimok ng J.R. Borja General Hospital ang publiko na iwasang tumawid sa tubig baha upang maiwasan ang impeksyon. Nanawagan din sila sa mga residente ng lungsod na humingi ng agarang medikal na atensyon kung makaranas sila ng mga sintomas ng sakit na ito. Sinasabi na ang maagang pagtuklas at interbensyon sa mga antibiotic ay maaaring magligtas ng buhay. Ang mga residente ay mahigpit na hinikayat na magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas tulad ng pagsuot ng sapatos, pagdisimpekta sa mga lugar na binaha at pamamahala ng mga basura upang makontrol ang populasyon ng daga. Mula sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ryan Carbon. Department of Labor and Employment o DOLE Caraga nakiisa sa paggunita ng 127th Independence Day. Si Dayanara sumapad ng RP Butuan sa balita. Subay sa ika-127th Independence Day, ang Department of Labor and Employment Condole Caraga nang imbitar sa mga employers o mga job seekers sa pagpartisipar sa ilang ipahigayon nga 2025 Kalayaan Job Fair sa 5 kaprobinsya sa rehiyon sa Caraga. Ubay-ubay nga mga job openings ang mamahimong maaplayan sa mga aplikante o gawas niini, miduyog usab ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sa nasangpit nga Kalayaan Job Fair nga gipahigayon usab dinhi sa Butuan City karong adlaw aron mahatagan og libreng serbisyo ang mga nangitag trabaho ubos sa one-stop shop services. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayanara sumapad. Higit 1,000 mag-aaral na bigyan ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng Special Program for Employment of Students o ESPE sa Zamboanga City. Balitang hatid ni Shirley Espino ng RP Zamboanga. Ay prinsipya yan na dila trabaho el mga estudyante de kolehiyo que parte del akasegundo batch del mga beneficiaryo del Special Program for Employment of Students SPES na syudad de Zamboanga. Talkansa na mas de 1,000 mga estudyante el yaponebaho na SPES Orientation Resentamiente ay prinsipya yan na dila trabaho na diferente mga opisina de gobyerno lokal i barangay na fin del mes de Hunyo. El gobyerno lokal junto con el Department of Labor and Employment o DOLE 9 ya aloka 2.7 milyon de peso fondo para na implementasyon del mencionado programa. Objeto deste amo para dale el temporario trabajo con el mga estudyante y out of school youth. Desde na RP Zamboanga si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Shirley Espino. Iligan City nakiisa sa pagdiriwang ng ika-127 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Narito si Sharif Timhar ng RP Iligan. Misalmot ang Iligan City sa pagsaulog sa 127th Philippine Independence Day karong Huwebes, Hunyo 12, pinaagisaw sa kaserye sa mga makabayanong kalihukan nga gitambungan sa mga representante gikan sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Sa iyo sa buntag pa lang gipahigayon ang usa ka military parade nga gitambungan sa mga puwersa sa seguridad sa dakbayan. Formal usab nga gipasaka ang Philippine flag sa Rizal Park City Public Plaza, inubanan sa pagkanta sa pambansang awit ng Pilipinas. Gisundan kini sa usa ka makasaysayanong seremonya sa paghalad og mga bulak sa monumento ni Gatao sa Rizal, isip pag-ila sa iyang dakong kontribusyon sa kasaysayan sa nasud. Matud ni Philippine Army 2nd Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Anton Abrina nga nagsilbing guest of honor, dakog importante ang papel sa kabatanunan sa pagpadayon sa diwa sa kagawasan. Busag yauhag niya kini nga gamito ng ilang salabutan og kahanas aron magiusa og mahimong makabayang tigpanalipod sa nasud. Sa pagtapos sa kalihukan usa ka seremonyal nga pagpalupad sa mga kalapati, ang gipaygayon isip simbolo sa kalinaw, panagiusa ug padayon nga pangandoy alang sa usa ka gawasnong nasud. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, ating isapuso, kalayaan, kinabukasan,
kasaysayan. Gawin nating inspirasyon ang mga aral mula sa ating kasaysayan para humubog ng matatag na kinabukasan. Ating pagyamanin ang ating kalayaan at gamitin ito para sa ikabubuti ng sarili, higit lalo ng mas nakararami, tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Kaisa sa taas noong pagdiriwang ng Kalayaan 2025, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taus-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Welcome para kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Rebolona Jr. ang desisyon ng European Commission o EC na tanggalin ang Pilipinas sa listahan ng high-risk countries pagdating sa financial crime. Umaasa rin ito sa kumpirmasyon ng EU o European Union Parliament sa desisyon ng EC. Kasunod ito ng ulat ng Belgium-based EC nitong Martes na 8 mga bansa, kabilang na ang Pilipinas sa delisted ngunit ilang mga bansa rin ang nadagdag. Ayon sa EC, layunin ng hakbang na proteksyonan ng EU financial system. Paliwanag pa ng EC, ginawang batayan sa desisyon ng trabaho ng Financial Action Task Force o FATF, partikular ang listahan nito ng jurisdictions under increased monitoring. Noong February 21, sinabi ng FATF sa isang pahayag na mayroon itong updated list ng high risk at iba pang minomonitor na jurisdiksyon. Dito inanunsyo ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa listahan dahil sa mahalagang progreso nito sa pagpapahusay ng programang AMLA-CFT o Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism Regime. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang aabot sa $40 billion ang revenue ngayong taon ng Information Technology and Business Process Management o IT-BPM sector. Bunso dito ng matatag na investor confidence sa industriya sa kabila ng banta ng United States US tariff policy. Ayon sa IT and Business Process Association of the Philippines o IBPAP, ang leading IT-BPM group sa bansa, tinatayang 5% na mas mataas ang paglaki ng revenue ng industriya ngayong 2025
kumpara sa 38 billion US dollars na naitala noong nakaraang taon. Kinakikitaan din ng IBPAP ng 4% growth ang mga empleyado mula sa 1.82 million noong 2024, naging 1.9 million ito ngayong taon. Kumpiyansa si IBPAP President and Chief Executive Officer o CEO Jack Madrid na maaabot ng lokal na industriya ang mga bilang dahil wala pa namang direktang epekto ang protectionist policies ng US. Sinabi ni Madrid, hindi katulad ng unang termino ni US President Donald Trump kung saan apektado ang IT-BPM sector, mas malakas ngayon ang industriya at handang tugunan ang potensyal na epekto ng bagong tariff policy ng Administrasyong Trump sa kanyang ikalawang termino. Paliwanag ni Madrid, mas mahirap sa mga kumpanyang kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas na ilipat ang kanilang operasyon sa ibang lugar. North America pa rin kasama ang US sa top region na namumuhunan sa lokal na industriya na bumubuo ng kalakhan ng 70% ng kabuuang bilang. Ani Madrid, plano ngayon ng industriya na makahikayat ng ibang kliyente mula sa ibang rehiyon, partikular sa mga English-speaking country tulad ng Australia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang ikalawang bahagi ng konstruksyon ng gusali ng Philippine Military Academy, Alumni Association Incorporated o PMAAAI sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City na mayroong kabuang pondo na 600 million pesos. Pinaunahan ito ni PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer CEO Alejandro Tenco. Inisyal na inaprubahan ng PAGCOR ang 300 million pesos budget para sa structural phase ng gusali at isa pang 300 million pesos para sa interior fit-out. Pinondohan ng Newport World Resorts Foundation ang 6 na palapag na pasilidad. Binigyang diin ni Tenco na walang gastos ang pamahalaan sa proyekto at ipinapakita sa inisyatibong ito na ang isang well-regulated gaming industry ay maaaring magbigay ng mahalagang kontribusyon sa nation building. Ayon sa PAGCOR, sa oras na makumpleto, magsisilbi ang gusali bilang PMAAI official headquarters at mag-host ito ng mga leadership training, strategic forum at program para sa pagpapahusay ng mga Filipino military leader. Naniniwala si Tenco na hindi lamang palalakasin ng Center for Leadership Excellence ang PMAAI bilang institusyon kundi makatutulong din ito upang i-empower ang Armed Forces of the Philippines o AFP at suportahan ang mga personnel. Muli nangako si Tenco na susuportahan ng PAGCOR ang mga proyekto ng AFP. Ilan na sa mga pinondohang proyekto ng PMA ang Modern Warfare Laboratory, bagong sports facilities, patient transport vehicle at renovation ng Candidate Control Liaison Office sa Quezon City. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Panghuli sa ating balitang negosyo at kalakalan, pinalagan ng mga economic manager ng Administrasyong Marcos ang hiling na iakyat sa 200 pesos ang minimum wage. Paliwanag ng mga ito, maaari kasing maapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas, mga small business owners at posible ring magdulot ng consumer price hike. Ginawa ang pahayag kasunod ng pagpapalakas ng publiko sa panawagang 200 pesos minimum wage hike na ngayon pending sa House of Representatives habang 100 pesos naman ang panukala sa Senate bill. Ayon sa economic team, magkakaroon ng negatibong epekto sa gross domestic product o GDP ang pagpapasa ng panukala. Nakikita kasi nilang maaaring magpabagal sa paglaki ng ekonomiya sa 1.6 percentage points ang 200 pesos wage habang sa 0.5 percentage points naman ang 100 pesos hike. Bilang resulta, lalaki ang GDP sa 4.4% at 5.5%. Ngunit sa kasalukuyan, target ng pamahalaan na palaguin ang lokal na ekonomiya sa 6% hanggang 8% ngayong taon. Binubuo ang economic team ng Department of Finance o DOF, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Budget and Management o DBM at Department of Economy, Planning and Development.
Posible pang magtulak ang 200 pesos wage hike ng pagtaas ng inflation sa 2 percentage points habang 0.7 points naman ang 100 pesos increase. Magkakaroon din ng domino effect ito mula sa mas mataas na production costs. Magsasanhi ito ng mas mataas na presyo ng bilihin na siya namang magpapasakit sa bulsa ng mga low-income household. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Abangan ang balitang pampalakasan sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, ating isapuso, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Gawin nating inspirasyon ang mga aral mula sa ating kasaysayan para humubog ng matatag na kinabukasan. Ating pagyamanin ang ating kalayaan at gamitin ito para sa ikabubuti ng sarili, higit lalo ng mas nakararami, tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Kaisa sa taas noong pagdiriwang ng Kalayaan 2025, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taus-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pagsaludo sa bandila ng Pilipinas. Simbolo ng kalayaan, kapayapaan at katapangan. Sumasagisag sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang bansa. Pagpupugay sa ating watawat sa National Flag Days mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Tinapos ng Alas Pilipinas Women's National Volleyball Team ang kanilang asignatura sa Pool B ng 2025 ABC Women's Volleyball Nations Cup sa isang kumbinsidong panalo laban sa Kazakhstan 25-21, 25-15 at 25-19 para pamunuan ang grupo. Sa larong ginanap sa Dong An Gymnasium sa Hanoi, Vietnam nitong Huwebes, sa umpisa pa lamang hindi na mapigilan ang mga maiinit na kamay ni Belia Bilen, Alyssa Solomon at Angel Canino. Nakapagtala si Bilen ng 16 na puntos mula sa 14 na attacks at 2 blocks para pangunahan ang alas. Nagdagdag naman si Solomon ng 14 na puntos galing sa 11 attacks, 2 service ace at 1 block habang nagbigay si Canino ng 13 markers. Dahil sa panalo, pasok na sa semifinals ang alas kasama ang Kazakhstan bilang top 2 teams ng Pool B at makakatapat ang top 2 teams ng Pool A na host Vietnam at Chinese Taipei. Ang kampiyon ng torneo ay makakakuha ng ticket sa 2026 Asian Women's Volleyball Championship.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napigil ng Team Philippines ang isang malakas na koponan sa Asia sa pamamagitan ng 25-22, 22-25, 25-21 at 25-20 panalo laban sa reigning Korean V-League champion Hyundai Capital Skywalkers sa Alas Pilipinas Invitationals na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Miyerkules. Si team captain Mark Espejo na hindi gaano naglaro sa laban ng Alas kontra Jakarta Bayangkara Presisi nitong Martes ang nanguna ngayon kung saan nagtapos ito ng may 20 puntos galing sa 17 attacks, 2 service aces at 1 block. Dahil sa panalo, naging 2-0 ang record ng Pilipinas sa 3 araw na torneo na nagsisilbi ding pagsubok sa kanila dahil sa paparating na pag-host ng bansa sa FIVB Men's World Championship itong darating na Setyembre. Malaki ang tulong na nakuha ni Espejo sa mga nakababatang players ng Alas, lalong-lalo na sa ika-4 na set kung saan sina Ken Batas at Leo Ordiales ang nanguna sa 9-4 run para bigyan ng maluwag na abante ang Alas sa score na 14-9. Subalit bumawi ang Skywalkers na tinanggalan ng korona ang Incheon Korean Air Jumbos sa Korean V-League sa pamamagitan ng 5-1 run para lumapit sa score na 15-14. Sinagot naman ni reigning UAAP Most Valuable Player Batas ng 2 importanteng puntos kasama na ang isang matinding service ace bago nakagawa ng back-to-back quick attack si middle blocker Peng Tagibolos para ibigay sa Alas ang komportableng 23-19 abante. Lumipad si Espejo mula sa likuran at hinampas ng malakas ang bola para ibigay sa Pilipinas ang match point 24-19 habang isang service error sa mga Koreano ang nagselyo sa panalo ng Alas. Isasara ng Alas ang Invitationals itong Huwebes kung saan makakatapat nila ang malakas na Thailand national team. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng Converge ang San Miguel 100-97 nitong Miyerkules sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila para mapanatiling buhay ang kanilang pangarap na makuha ang twice-to-beat advantage sa quarterfinals. Tinapos ng Fiber Xers ang elimination round, tangan ang 7-4 record, habang natapos ang 4-game winning streak ng Beermen at dumulas sila sa 7-3 kartada bago ang laban nila kontra Northport. Nakalikom si Shawnee Winston ng 25 puntos, 4 na rebounds, 4 na assists, 2 steals at 1 tapal para pangunahan ng Converge, habang nag-ambag si Justin Arana ng 21 puntos sa panalo ng koponan. Nasayang naman ang impresibong double-double ni Junmar Fajardo na may 17 puntos at 23 rebounds, kasama pa ang 7 assists, 1 steal at 1 tapal, habang nagdagdag si CJ Perez ng 17 puntos para sa talo ng San Miguel. Sa naunang laban, winakasan ng Northport ang kanilang 8 sunod-sunod na pagkatalo laban sa NLEX 113-108. Dahil sa panalo, napurnada ang layunin ng Road Warriors na kunin ang top spot sa team standings. Halimaw ang performance ni Cade Flores kung saan nakapagtala ito ng 26 na puntos, 15 rebounds, 2 assists at 2 steals, habang nag-init si Fran Yu mula sa 3-point zone kung saan nakagawa ito ng 15 puntos para sa kabuang 21 puntos. Nakagawa din ng 19 na puntos si Calvin Abueva, sahog pa ang 8 rebounds, 4 na assists at 5 steals.
Pinangunahan naman ni Robbie Herndon ang talo ng NLEX sa nagtipon nitong 21 puntos habang sina Robert Bullock at Brandon Ramirez ay kapwa nagtapos ng may 16 na puntos bawat isa. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng Northport sa 2-8 bago ang kanilang huling laro kontra San Miguel habang ang playoff bound na NLEX ay bumagsak sa 8-3 record para tapusin ang elimination round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling mga reyna pa rin ang Benilde Lady Blazers pagkatapos manalo sa NCAA Women's Volleyball. Linampaso ng De La Salle College of St. Benilde nitong Miyerkules ang Colegio de San Juan de Letran 25-19, 25-22 at 25-19 sa Game 2 ng NCAA Season 100 Women's Volleyball Finals na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center para kunin ang kanilang ika-4 na magkakasunod na titulo. Pinangunahan ni Christy Ondangan ang opensa ng Blazers kung saan nakapagrehistro ito ng 13 puntos galing sa 10 attacks, 2 blocks at 1 service ace habang nagdagdag si Clydel Katarig ng 11 puntos. Tinanghal naman si two-time most valuable player Micah Go bilang finals MVP na nagtapos ng may 9 na puntos at 9 na excellent receptions. Nagtapos naman ng may 12 at 11 puntos si Vanessa Saire at Judiel Netura ayon sa pagkakasunod sa runner-up na Lady Knights. Nagsimula ang pagkopo ng Benilde sa titulo noong season 97 ng taong 2022. Samantala, tinanghal naman bilang rookie MVP si Rocky Motol ng Blazers sa men's division pagkaraang akayin ang Benilde sa Final Four. Nakakolekta si Motol ng 330 points sa elimination round at pinangalanan naman si Barbie San Andres ng Mapua University bilang Best Outside Spikers habang sina Vince Himson at John Ostero ang pinangaralan ng Best Middle Blockers Awards na ngayoy ikatlong Best Middle Blocker ni Himson. Pinangalanan naman si Kobe Tabuga ng University of Perpetual Help System Delta bilang Best Opposite Spiker habang si Wayne Aranyo ay binigyan ng Best Setter Award. Lumabas na si AJ Roos ng San Beda University ang Best Libero habang si Dave Lardizabal ng Letran ang naging Freshman of the Year. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, naging makasaysayan para sa Arellano University dahil sa pagkopo nito sa men's volleyball crown sa unang pagkakataon. Nakompleto ng Arellano University ang finals series sweep kontra Colegio de San Juan de Letran sa pamamagitan ng 24-26, 25-21, 25-15 at 25-17 panalo sa Game 2 para pamunuan ang NCAA Season 100 Men's Volleyball na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center nitong Miyerkules. Naging breakthrough na titulo ito para sa Chiefs pagkaraan ang ilang taong kapos sa Final Four. Ibinuhos ni Carl Berdal ang kanyang lahat para kunin ang Finals MVP Award sa nagawa nitong 16 na puntos galing sa 15 attacks at 1 block. Binigay naman ng ibang starters ang kanilang suporta sa pangunguna ni AC Ginto na nagtapos na may 17 markers at 20 excellent receptions habang nagambag si Jiwen Sinuto ng 14 na markers. Ang tambalang middle blocker na sina Anthony Kuramen at Jake Pangilinan ay nagdagdag ng 12 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod para makumpleto ang tadhana ng Arellano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taus-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, ating isapuso, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Gawin nating inspirasyon ang mga aral mula sa ating kasaysayan para humubog ng matatag na kinabukasan. Ating pagyamanin ang ating kalayaan at gamitin ito para sa ikabubuti ng sarili, higit lalo ng mas nakararami, tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Kaisa sa taas noong pagdiriwang ng Kalayaan 2025, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Sinagot ni Senator Robin Padilla ang pagkontra ng Directors Guild of the Philippines Incorporated or DGPI sa inihain niyang Senate Bill No. 2805 o ang MTRCB Act. Inaprobahan na ng Senado sa huling pagbasa ang naturang panukalang batas na sponsored bill ni Senator Robin. Layunin nito na magbigay ng mas malawak na mandato sa Movie and Television Review and Classification Board sa online streaming platforms at mas palawakin pa ang mandato ng ahensya. Ang bahagi ng inilabas ng pahayag ng Senado ay ganito, quote and unquote, MTRCB should be authorized to regulate video content on streaming platforms to maintain the standards of decency and morality expected by Filipinos. At sa hiwalay na official statement ni Senator Robin, sinabi nitong kailangan na rin niyang pangunahan kailangan na rin pangunahan ng MTRCB ang pagre-review at pagre-regulate ng lahat ng online streaming platform sa bansa. Ipinunto ng senador, quote and unquote, for paid on-demand streaming services, MTRCB shall require the streaming service to submit a list and classification of all movies, series, and programs offered, and
order a reclassification after screening only as necessary. Sabi pa ng kampo ng senador at ng aktor, inaprobahan ng mga mambabatas ang naturang panukalang batas upang tugunan ng mga issue na may kinalaman sa obscenity, immorality at senseless violence sa digital platforms. Tinutulan naman ito ng DGPI dahil naniniwala sila na maaari umano itong makaapekto sa kalayaan nila magkapagpahayag sa pamamagitan ng mga pelikula. Base sa official statement ng grupo ng mga direktor, makakasira ang panukala sa kalayaan at karapatan ng mga content creators na malaya makapaghayag ng kanilang saloobin. Sinagot naman nito ni Senator Padilla at ipinagtanggol ang naturang panukalang batas. Naiintindihan naman daw niya ang saloobin ng mga direktor dahil galing din ito sa industriya ng pelikula. Sabi nga niya, quote-unquote, ngunit sa likod ng panukalang batas na ito, may mas malalim po tayong layunin, pananagutan sa harap ng makabagong panahon. Yan ang mariing sabi ng aktor at ng politiko. Anya pa, ang MTRCB Act ay hindi tungkol daw sa pagbabawal o paninikil kundi pag-aalaga at pagbibigay ng proteksyon daw sa pamilyang Pilipino, mga kabataan at ng kulturang Pilipino. May sabi pa ng senador, may pananagutan ang estado na tiyaking ligtas, makabuluhan at may direksyong moral ang content na lumalaganap lalo sa online platforms na papasok sa saklaw ng batas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Eto, kambyo naman tayo sa iba pang mga chika natin for today. Marami ang natuwa at na-excite sa muling pagkikita ng dating magsyota o magjowang sina Dingdong Dantes at Kareel sa episode ngayong sa episode ng It's Showtime. Hot topic kasi ng mga netizens sa social media ang guesting ng kapuso Primetime King sa naturang noontime show kasama si Charo Santos para sa promotion ng kanilang pelikula. Ito kasi ang unang pagkakataon na nagsama sa It's Showtime sina Dingdong at Kareel, kaya naman feeling happy ang kanilang mga taga-suporta. Naglaro sina Dong at Charo sa Kids Zone segment ng Kapuso at Kapamilya Noontime Show habang nanonood naman sa kanila sina Kareel at Vice Ganda. Comment nga ng mga netizens sa tagpong yan ng dalawa, the world is healing, na talagang dahil pinatunayan ng ex-celebrity couple na wala ng issue sa pagitan nilang dalawa matapos ang controversial na hiwalayan nila noong 2008. Hindi man nakita sa camera kung nag-usap o nagbatian ang dalawa, pero feeling ng mga manonood ay okay na sina Dingdong at Kareel. Kung matatandaan noong 2023, inintriga kasi ang pag-absent ni Kareel sa isang episode ng It's Showtime nang bumisita sa programa si Dingdong kasama ang kanyang asawang si Marian Rivera para mag-promote ng pelikula namang Rewind. At talagang inabangan ng madlang people ang inaasahang pagkikita sana ni Kareel, Dingdong at Marian, pero hindi nga ito nangyari. Ayon kay Kareel, may sakit siya nung araw na iyon. At matatanda nga 3 years ding tumagal ang relasyon ni Kareel at Dingdong hanggang sa tuluyan na nga sila maghiwalay noong 2008. Sinisig ng kanilang fans si Marian na siyang itinuturong third party sa breakup. Ngunit sa kasalukuyan pareho ng masaya sa piling ng kanilang asawa sina Dingdong at Kareel. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uli natin chika for today, career ngayon sa pagpapapayat at pagpapaka-healthy ang award-winning actress na si Sylvia Sanchez. Ayon sa Kapamilya star at film producer, malaki-laki naman daw ang nabawas sa kanyang timbang mula nang seryosohin niya ang pagpapapayat. Kapansin-pansin na ang pagpayat ni Sylvia sa mga litrato niya
nakuha sa red carpet ng 78th Cannes Film Festival kung saan inirampa niya ang creation ng designer na si Michael Leyva. Ayon sa actress, feeling mas energized and youthful daw siya ngayong nagbawas na ito o nabawasan siya ng timbang. Pagbabahagi ni Sylvia, quote and unquote, 2 months akong nagseryoso. Ayan, maluwag na ang suot na pantalon at gusto ko pang pumayat. At syempre, aminado ang seasoned actress na napakahirap kontrolin ang kanyang eating habits. Samantala, inaalala naman ni Sylvia ang naging experience nila ni Allenberg ang co-producer ng Japanese film na Renoir sa Cannes 2025 kung saan nakita niya up close and personal ang mga Hollywood stars na sina Elle Fanning, James Franco, Jeremy Strong, Halle Berry at Cate Blanchett. Sabi nga ni Sylvia, quote and unquote, so diba lahat naman kahit sino wish or dream na maka-attend sa Cannes kasi yan yung pinakamalaking film festival sa buong mundo. So syempre lahat ng artista, Hollywood man o kahit saan, nangangarap din na makapunta, magka-award, magka-red carpet. Ako, red carpet lang, okay na ako. So kaya nung inoffer na sa akin na ganito, sige, why not? At baka makapag-red carpet ako and at the same time, mga connection, makikilala karon as filmmaker, hindi nga artista. So ngayon, ang nangyari, natupad yun ngayon. So, hindi ako nagkamali na mag-trust kay Alem na mag-trust sa grupo. So, yun yung umpisa namin. Sana hoping kami na may mga susunod. Next year, meron naman na kami for next year. Say ng actress at ng producer. At proud din si Sylvia sa anak na si Rhea na hands-on din sa operasyon ng Nathan Studios. Kabilang na nga ang pagpo-produce ng Renoir kung saan nakasama rin nila bilang executive producer sina Keisuke Konishi, Eiko Mizuno Gray, Mizue Kunizane, Masahide Kinoshita, Eitaro Kobayashi at Fran Borja. At sabi pa ni Sylvia, siya ang CEO ng Nathan Studios. Active siya ngayon kasi nakapanganak na. 8 months na yung anak niya. Active na siya, unlike nung buntis talaga hindi raw, sabi ni Sylvia. At ang isa pa nilang pelikula na Moonglow na pinagbibidahan ni Congressman Arjo Ataide ay isasali naman sa isang international film festival. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producers Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.